Update sa modernization program at capabilities ng Philippine Coast Guard ang ating pag-uusapan kasama ang tagapagsalita ng PCG, Rear Admiral Armand Balilo. Magandang tanghali po, sir. Welcome sa Bagong Pilipinas. Nina, good to see you both. Good to see you again, It's been a sir. while. Yes, yes. A long while. A long time. So, sir, diretso na po tayo. Ano na po ang update sa modernization plans para sa Philippine Coast Guard? Sa ngayon po, ano na po yung priority programs ninyo? Well, unang-una, nagpapasalamat tayo sa Pangulong Marcos at sa Kongreso sapagkat kung matatandaan nyo itong nakaraang budget deliberation, nakita nyo naman po yung suporta na ginawa ng ating mga mamabatas para ma-improve yung capabilities ng Philippine Coast Guard. Itong mga nakaraang panahon, marami na pong nangyari sa Philippine Coast Guard. Alam ko, saksi kayo dyan, dahil dati naman kayong nagpupunta sa Coast Guard. Noon, kukunti pa ang barko namin. Pero nitong mga nakaraang panahon, meron na tayong mga bagong barko, meron na tayong mga sasakyang mga helicopters na nagagamit para tuparin po ang mandato natin. We are able, we are capable at nagagawa natin yung mandato natin. Pero kailangan pa rin po natin ng dagdag na assets katulad ng mga barko. Kailangan natin ng mga piers, kailangan natin ng mga gamit na advanced technology, katulad po ng mga drones para mapaikli natin yung ating patrol operations. At yan po ang tinututukan ng Philippine Coast Guard sa kasalukuyan. Para lang mabigyan ng konteksto, sir, ang Pilipinas pala has one of the largest coastline sa buong mundo. Pang-ilan po tayo? Pangalawa o pangatlo? I think pangatlo tayo, yung Indonesia and kung di ako nagkamali, Canada pa yung isa. Opo, Canada. Narinig ko pati Russia. Russia is malaki din at 37,000 kilometers of coastline. At yun nga ang pasalamat namin, dati noong 2016, 8,500 lang kami. Pero nung mga bandang early 2000, nung nando kayo sa Coast Guard, parang 3,000 lang kami. So naging 8,500 kami ng 2016, pero ngayon po ay 30,000 na kami. Wow. At we are still requesting for additional manpower para magampanan natin yung tungkulan. We have a porous border, no? Open tayo sa lahat ng lahat ay pwedeng pasukin kung mayroong gagawa ng masama. So dapat marami tayong asset, marami tayong tao na pwedeng magbantay doon sa ating mga borders. Oo, imagine, pasok tayo sa top top three, 5 largest or top 3 in the world. Sa liit po ng Pilipinas, pero largest coastline. So kailangan talagang ay modernize at palakasin po ang Philippine Coast Guard. Pagdating naman po, sir, sa maritime enforcement, ano po yung mga hakbang ng PCG para sa infrastructure development? Nasaan na po tayo sa usaping ito? Well, continuous naman yung ating mga infrastructure development pagdating sa maritime law enforcement. Katulad nga ng sinasabi ko ninyo, ang pangailangan natin would always be yung ating mga assets, lalong-lalo na yung mga floating assets. Ito yung ating talagang buhay dito sa pag-enforce ng ating mga batas sa karagatan. And of course, tayo naman sa Philippine Coast Guard, pinagyayaman din natin yung ating human resource. Naniniwala tayo na sa modernization ng isang organisasyon, dapat nakaangat din yung antas o yung level kung saan yung ating capability ng mga tao natin ay mataas din, properly equipped, properly trained to conduct yung mission ng organization. So, sir, may update na din po ba tayo sa pagbili ng mga offshore patrol vessels at air defense assets? Ongoing yung ating mga plano, no? Meron tayong planong bilhin follow-up order sa Japan na magkaroon pa tayo ng mga offshore patrol vessels. Meron din tayong wino-workout dun sa ating kasama sa France kasi yung isang barko ng Philippine Coast Guard na malaki at yung 5 maliit ay galing naman ng France at wino-workout din natin yon. At hopefully mabigyan ito ng atensyon at makamit natin yung mga barko na yan. So sa ngayon po ba, sir, ilang offshore patrol vessels po ang kailangan ng Coast Guard base sa inyong assessment? Pati yung manpower? Marami. Yung offshore patrol vessel, dapat madagdagan tayo ng at least kung sakali ay una, magkaroon tayo ng additional 3 pa at eventually magkaroon tayo ng bawat district ng Philippine Coast Guard ay may offshore patrol vessel in the future. Sa manpower naman, 30,000 ngayon, sabi nga namin dapat umabot kami ng at least 40,000 sa loob pa ng ilang taon na natitira sa
term ng Pangulong Marcos para magampanan natin yung ating mga mandato. Kung sabihin ko lang, no? From maritime security, may law enforcement tayo. Pag may Yun oil nga spill, eh, may oil oo. spill, Oo. may oil spill response team tayo na ginagawa. At pagkatapos noon, pagka bumabagyo, pag pinipigilan namin kayo sa mga lakad ninyo sa Boracay, pagkatatawid kayo sa mga isla at nakatutok po ang Philippine Coast Guard, trabaho pa rin po namin yan. So papantay na po ba kayo din sa dami ng mga personnel ng Philippine Navy? Paano po, ano po yung magiging Sa difference AFP ninyo? siguro, kung hindi man pumantay, maging modest lang yung aming number para kami naman ay kung mayroong mga misyon na kailangan namin gawin, lalo na yung challenges sa West Philippine Sea. Tandaan natin, meron pa tayong southern backdoor, meron pa tayong problema sa eastern seaboard, kasama tayo sa drugs, kasama tayo sa human smuggling, anti-terrorism. Lahat po yan ay ginagampanan ng Philippine Coast Guard. Kaya po ang hiling lang namin ay tignan yung Philippine Coast Guard, yung capability development namin para nang sa ganun ay maka-perform tayo ng mabuti. Yun nga po, speaking of capability development at manpower, pagdating po sa training facilities ng PCG, ano naman po ang ginagawa natin na tungkol dito? At patuloy pa rin po ba ang pagsasanay ng inyong mga PCG personnel? Opo, tuloy. Unang-una, Ninya, natuloy ang recruitment ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Nitong nakaraan lang, inaprubahan ng Pangulong Marcos yung 4,000 at na-recruit na namin yan. At meron na pong mga schedule na mga training na gagawin po sa iba't ibang regional training centers ng Philippine Coast Guard. Located po yan sa mga districts, meron sa Mindanao, sa Visayas, at meron pong dito sa Luzon. Pagkatapos po ng basic training ay mag-specialize po yung mga yan at i-assign na po sa mga regional districts ng Philippine Coast Guard. Meron din tayong mga trainings na ginagawa sa ibang bansa. Yung mga kadete po natin, pinapadala din natin sa US Coast Guard Academy sa Amerika, meron sa Japan, at meron din po tayong ilang mga schooling na pang sundalo o pang basic mga pang specialize na ginagawa rin po sa iba't ibang panig ng mundo. Sir, ano yun nga po? Baka kasi may mga iba pang gustong pumasok sa Philippine Coast Guard. Ano po ba yung requirements? Kailangan po ba may certain number of units kung hindi nakagraduate sa college or dapat college graduate? Ano po bang kailangan? Dapat po meron kayong 72 units pagka yung non-officer o yung enlisted personnel na tinatawag na equivalent sa Armed Forces of the Philippines. Pero ang sa amin, may requirement kami, dapat kung kayo po hindi nakagraduate ng college at kayo mag-a-apply bilang officer ng Philippine Coast Guard, dapat po mayroon kayong civil service eligibility. Yung 72 units ka lang. Or kung hindi man, meron kang NC2, ito yung binibigay na certificate ng TESDA for special skills. Ngayon, kung officer, dapat pasado ka ng board o kaya meron kang civil service eligibility. Pero kung college graduate, College graduate, dapat may civil service ganun eligibility din. for the officers. Ngayon, kung non-o ka, dapat merong sub-pro na civil service eligibility. okay, sir. Bukod po sa mga nabanggit nyo, ano pa po yung mga programa o hakbang ng PCG para mapaigting pa ang capabilities at mapaangat ang kalidad ng mga kagamitan at assets nyo po? Well, patuloy tayo sa pag-develop ng ating culture, ways of doing things, at naniniwala tayo na dapat yung karakter ng isang organisasyon ay makita doon sa mga tauhan nila at dapat malinaw yung direksyon na tatahakin ng isang Philippine Coast Guard, na miyembro ng Philippine Coast Guard. Nang sa ganoon, pagka binigyan kami ng trabaho, alam na namin kung paano kami kukumpas ng sabay-sabay at paano namin na-accomplish yung aming mga dapat gawin. Okay, bago natin pakawalan si Rear Admiral Balilo. Sir, ano po sa tingin niyo yung magiging challenges dito sa pag-iimbestiga sa nangyari sa ating mga mangingisda diyan po sa sinasabi niyo ngayon sa may bandang Pangasinan na nasawi po dahil po sa banggaan na nangyari kamakailan? Well, may instruction po ang Pangulo na gawin ang dapat lahat ng gawin para po mapanagot yung merong liability dito. Pero unang-una po, dapat tapusin natin yung investigasyon. Ma-pinpoint natin yung vessel na naka-aksidente dito sa bangka at pagkatapos doon, kailangan mapatunayan natin na merong negligence na nangyari at from there, pwede tayong kumausap ng sa Foreign Affairs para i-represent po tayo na makausap yung kung saan nakarehistro itong barko at yung mga crew at baka po doon pwedeng mag-file ng kaso. Magiging mahirap ito pagkat nangyari ito sa high seas
at yung mga tao ay from different country at yung barko ay from a different country also. Pero we will do whatever is necessary. We will coordinate well with the port state control of other country. Ang importante rito ay maipakita natin sa mga kababayan natin na hindi natin sila pinabayaan at gagawin natin na makarecover yung mga kababayan natin doon sa damage na nagawa ng barko. Sir, may nangyari na pong ganyang insidente dati na talagang napanagot yung naka-aksidente Meron sa mga po ng kababayan natin? 2013, meron ding isang aksidente na nasagasaan yung isang, o parang natamaan yung isang bangka dyan sa labas lang ng Subic, no? Pero outside of our territorial water. Pero nagkaroon, napakahirap po ng proseso na ginawa noon. Pero ang pagkaalam ko, merong compromise na ginawa. Pero sa usapin na kung mahahabol natin sila, it's going to be an arduous task, but we have to try and we have to do our best para po doon sa mga kababayan natin na sawi. Ano po ang learning experience natin dito para sa mga mangingisda na lumalayag na sabi nga, ito ay marami talaga palang mga barko na dumadaan dito, sabi kanina ni Commodore Tariela. So, dapat ba talagang mapunta dyan ang ating mga maliliit na mangingisda? Well, dapat lang maging observant tayo na kahit sa, alam mo, ang aksidente o yung mga ganyang pagkakataon hindi natin may avoid minsan. Pero dapat doble ingat tayo at yun nga, pag lumabas yung investigation, makakagawa tayo ng isang recommendation para din sa mga kababayan nating mangingisda kung pwede natin silang advice na yung mga mataas ang maritime traffic, iwasan natin. Okay, meron po tayong pahabol na tanong mula kay Tuesday New ng DZBB. Paano nyo po napagkasya ang inyong Intel Fund sa haba o laki ng coastline na binabantayan ninyo? Hihingi po ba kayo ng dagdag na Intel Fund? Yung tanong ni Tuesday, no, dati talaga ang sinasabi nga namin 10 million every year lang yung Intel Fund namin for so many years. Tayo naman minamanage natin yung resources properly. Kung saan merong problema, china-channel natin. Pero hindi kami alam mo na, paano ba sabihin niya, na talagang kailangan namin Kailangan namin para magampanan ng husto yung tungkulin natin. Gumaganap kami sa isang maritime security operation, law enforcement activities, hindi lamang sa West Philippine Sea. Napakarami nating, sinabi ko nga kayo na dapat bantayan. Kailangan natin yung Intel funds to upgrade our system, yung human intelligence natin, ma-improve natin. Yung ating mga gadgets, yung mga technology, kailangan natin ma-improve para ma-improve natin yung ating surveillance, yung mga measures natin sa pagmamanman at sa pagko-collect ng information. Definitely po, hindi pa kami pagka-ipokrito na hindi namin kailangan. Kailangan po namin. At kung talaga pong nais nyong makita yung result nito, dapat yata talagang may investment doon sa organization at magiging malaking bagay yung intelligence fund. Oo. Tsaka kasi hindi lang naman kayo bibili ng mga gamit. Kailangan nyo rin i-maintain itong mga ito. Yung tawag dito, yung mga luma na gamit, kailangan ninyong ipaayos. Or hindi naman siya one time, big time bibili. Tapos, di ba? Tama ka dyan, Nasa Kweng. At kami naman ang assurance namin, we will account it to the Filipino people at ipapakita namin kung saan ito gagamitin. At kami naman ay maayos namin itong gagamitin at dadali natin to sa tamang mission. Okay, siguro mensahe nyo lang po sa ating mga kababayan bago po tayo magpaalam. Well, nakita nyo naman po ang ginagawa ng inyong Philippine Coast Guard. Sa inyo po ito, kung ano man po ang mandato na inatang sa amin, what we bring to the table right now sa national security, sa national development, yan po ay dahil na rin po sa suporta ng gobyerno at makakaasa kayo na gagawin namin ang aming tungkulin. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw, Rear Admiral Armand Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.